O guys, napanood nyo ba yung video? So, hanga lang ako dyan no, kay Von Ordona. Kasi, ang nangyari dyan ay nag-rescue siya ng isang stray dog. Okay? Na naabandona doon sa kanilang inabandonang bahay. Na in-scam yung pera niya na 8 million pesos ng kanilang engineer. Okay? So, doon sa bahay na yon, sa lugar na yon, rather, sa CR nun, mayroon siyang nakitang aso. Okay? May aso doon na nakatambay na allegedly March something pa. March pa doon nakatambay mula nung inabandona yung kanilang bahay. Okay? So, kinuha niya yung aso. Okay? Binigyan niya ng food at first, no? So, binigyan niya ng food, binigyan niya ng water. Okay? Dinescribe niya yung situation nung kung nasaan niya nakita yung aso. Okay? Nakita niya doon na merong itong sakit sa katawan, meron siyang scabies, meron siyang sugat, okay? Meron siyang mga ano-anong insekto sa katawan. Okay? Meron siyang garapata, okay? Worst case na makikita nyo sa isang aso. Okay? Sobrang payat, baga, ang init ng lugar kasi yero yung pader eh. Yung pader dito, yung bubong, yero. Okay? So parang ang nangyari is inabandon na lang siya doon ng mga huling nandoon sa construction site. Okay? So anong aral dito, guys? Naalala niyo yung sinabi ko nung nakaraan na gusto kong tumulong, na kahit hindi sa akin galing yung pera, kahit paano makatulong akong i-spread yung awareness na maraming aso, pusa at kung ano-ano pang hayop ang nanineglect sa kalsada. Okay? Yung mga napapabayaan, hindi nakakakain, na hindi nakakainom, walang silungan pag umuulan, kapag mainit. Okay? Gusto kong i-spread yung awareness, no? Yung awareness para sa lahat na maraming ganun. Okay? Na hindi natutugunan ng barangay, ng gobyerno. Ang gumagawa lang kadalasan ay yung mga pet rescue centers, sanctuary, pet sanctuaries, diba? Pero hindi pa rin yun sapat. Okay? Hindi pa rin yun sapat. May mga batas tayo tungkol dyan sa tamang pag-aano ng mga hayop, pag-aalaga, sa kanila, pag-iintindi, pero hindi pa rin yung sapat. Mas dumadami sila. Okay? Mas dumadami sila at nadadagdagan every day, siguro every minute, dumadami ang stray animals sa Pilipinas. Okay? Alam naman din natin na buong mundo ay nakakaranas niyan. Okay? Nakakaranas niyan at hindi lahat natutugunan, hindi lahat natutulungan. Okay, sa Pilipinas naman, lalo't napakainit ng Pilipinas. Pag mga ganitong senaryo, gaya nung nangyari kay Bando kasi yung pinangalan ni Von doon sa aso, no? Inadapt niya na aso. Kaya Bando kasi inabando daw. Okay? Which is ang tamang term doon, Von kung manonood ganito. Inabando na. Okay? Kaya, yun, pabalik tayo. Okay? Inadapt niya na. Okay, dapat tayo as kung concerned citizen ka, hindi naman din required talaga na mag-adapt ka. Kasi may kanya-kanya tayong situation sa bahay. Bawal may balahibo. Yung iba may mga bata, katulad ko. Baga, nag-iingat lang ako. Tapos, yung iba talagang bawal sa inuupahan nilang bahay or sa bahay nila. Bawal sa neighborhood, sa lugar nila. Yun, may marami tayong titingnan na angle. Baka sakaling maintindihan ng iba na bakit hindi mo na lang i-adapt? Ba't hindi ka mag-adapt? Okay? Gaya nung napapanood ko kay Pops Gino na may mga comment doon na ba't hindi mo na lang i-adapt? Pero, ang role naman natin ay i-spread lang yung awareness. Okay, i-share natin yung mga video na katulad nun kay Von, yung kay Pops Gino, or isama nyo na rin itong video na to para
malaman din ng iba na mahalaga din yung mga stray. Okay? Na matugunan sila. Hindi lang yung mga people na walang bahay, hindi lang sa tao. Ito hayop, mga din pag-alagala. Kaya mga hayop, minsan nagdedepende lang yan sa basura eh. Ang tao, kaya namang dumiskarte, kaya namang kumilos ng kanila. Kaya, kahit pa paano makakasurvive sila. Okay? So, kung may tutunan ka sa video nito guys, alam mo nang gagawin mo. Tutulungan mo ko sa pag-share nito sa pagpunta sa aking YT channel. Maraming salamat. God bless.